Kaugnay ng pahayag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na patay na ang panukalang death penalty sa Senado, makakausap natin mismo si Senador Drilon. Good morning po, Senator Drilon. Good morning, Marie Chris. Magandang umaga po. Okay, Senator, isa doon sa usapin ng death penalty, iba po yung sinasabi ni Senador Soto, 10-10 daw po ang alam niya, 10 ang pabor at 10 ang tutol. Ano po ang reaksyon niyo dito? Ano yung pinangahawakan niyo doon sa mga hindi taga-minority pero sinasabi niyong boboto kontra sa death bill? Death penalty. Wala po akong hawak kung hindi yung kanilang binitiwang salita sa media o sa pag-uusap namin. At yan po ay 24 lang kami, kaya siguro naman mahirap pagkabali. Ako'y nakasiguro na base doon sa public statements, sa mga pahayag ng mga kasamahan ko, 6 sa minority at 7 sa majority, ay may sapat po na suporta. Walang sapat na suporta ang death penalty bill. Kaya yun ho yung kaya sinasabi niyo patay na ho itong death penalty bill. Tama po yan. Okay. Senator, kung lilimitahan lang daw sa high-level drug trafficking at manufacturing, ay payag po ba kayong maipasa na yung death penalty? Hindi po. Dahilan po ang aking pagtutol ay base doon sa hindi po maayos ang ating sistema ng hustisya. Alam niyo po, Marie Chris, pag nagkamali ka sa death penalty, wala pong pagbabago. Hindi po pwedeng baguhin at hindi po pwedeng ayusin. Patay na po yung napagkamalan na gumawa ng isang krimen. At yan po, kaya po tutol ako, una sa lahat, yan pong ating sistema ng hustisya ay kadalasan yung mga mahihirap ang tinatamaan. At ayan po ay isang dahilan kung bakit ayaw kong maibalik yung death penalty. Senator, si Susan Enriquez po ito, no? May tanong pa uli ako sa inyo. Sa tingin niya, pag hindi ho inaipasa, nanganganib ba si Senate President Coco Pimentel? Hindi po, wala po relasyon yan dyan. Ngunit kung inyo napapansin, Susan, hanggang sa ngayon, hindi po kasama sa agenda ng Senado ang death penalty. Kaya ang ibig lang sabihin, dalawang bagay. Unang-una, alam ni Senate President Pimentel na walang boto sa Senado or siya mismo ay hindi naniniwala na dapat ibalik ang parusang kamatayan. Okay. Good morning po, si Connie Season po ito, sir. No? Tungkol naman po sa issue ng ICC, ano ho ang tingin ninyo? Gaano ho ba kalakas ang inihaing communication ni Attorney Jude Sabio sa International Criminal Court laban po kay Pangulong Duterte? Mahirap po magsalita dahil hindi ko pa nakikita yung kanyang isinampad doon At pangalawa, hindi po ako eksperto sa proseso ng ICC. Kaya siguro, munang pagkataong mapag-aralan natin ng konti bago po tayong salita sa media. On the issue naman po ng ASEAN na nagaganap po sa ating bansa, ano naman po ang masasabi ninyo doon po sa pahayag ni Ambassador Paynor na dapat maging neutral si Pangulo pagdating po sa usapin sa West Philippine Sea bilang chairman ng ASEAN at hindi na isama sa statement ang arbitral tribunal decision natin? Nakakalungkot po dahil sa hindi madaling manalo sa isang international tribunal at dito nagpapakita sa kaso na talagang tayo po may karapatan doon sa Spratly Island at nakakalungkot na hindi po nating bigyan ng kaukulang pansin at emphasis ang arbitral ruling dahil po nakakabigay ng stability sa aking tingin na kung masunod ng ASEAN yung ruling sa international sa Hague Court. All right, thank you for your time, Senator. Welcome. Good morning. Yan po naman si Senator Franklin Drilon.